Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo po ako ulit sa aking buhay probinsya. Patuloy pa rin hong tinetraining si Kalo para sa trabahong bukid. At ito na yung update sa akin talong. Yung aking inabono nung nakaraan mga katrops ay nagtunawan na yung aking binagsak o in-apply na abono. Susunod naman natin diyan ay ating gagahukan sa kadidiligan. After some buwan higit din sa pag-aalaga ng ating sitaw, ayan ay tayo mag-harvest na para sa unang harvest ng ating sitaw. Ganito ho yung sitaw na aking gusto. Yung kulay ho niya ay apple green. Mas nagagandahan ho kasi ako sa sitaw na yan mga katrops. Galante nga pala yung kanyang variety para ho sa mga nagtatanong. Dahil nagbungahan na siya ay tayo mag-harvest na at atin ho yung lulutuin yung unang harvest natin diyan sa aking sitaw. At ang aking iluluto dyan ay adobong sitaw na napakasarap na adobo. Basta't nagkaroon na ako ng sitaw mga katrops, yung talagang niluluto kong favorite diyan ay adobo. Sobrang sarap ng sitaw lalo na hot bagong harvest. Kaya kung ano pang hiniintay nyo dyan ay kayo bumili na ng sitaw para makakain ka na din. Kung hindi ka naman kumakain ng sitaw ay inyo nang subukan kumain, ay promise ko sa inyo ay sadyang masasarapan kayo. Lalo na yung ampalaya ay subukan nyo kumain, yung lasa pa yung mapait. Sa pagkakasarap din no. Humuhugot na pala yung tubig sa kubo mga katrops, kaya mga siguro mga February ay makakapagtanim na tayo doon ng melon. Doon pala sa likod at gilid ng patolahan ay nakapagparotor na si kuya at magtatanim siya ng suprema na kalabasa. Dahil hindi naman ganong kalakihan yung lupang pinarotor niya, yun lang nasa dulo, ay maliit na latalaang na buto ang kanyang itatanim. Bali ang bili niya diyan ay 820 pesos. Sa pagtatanim naman niyan ay same lang din naman ng lahat. Pag yung pagtataniman mo ng buto ay merong iras, ay huhukayin mo siya hanggang doon sa ilalim o sagad hanggang doon sa pinag-araruhan. Kailangan kasi yung ugat niyan ay doon tutubo sa matigas na lupa para kapit na kapit. Sa pagtatabon naman ay kailangan nyo ay durog na lupa para hindi siya mahirapan sumibol. After 3 days na yan ay magsisibulan na at kagaganda na ng sibol. Ang pagbabagsak ho niyan mga katrops ay depende ho sa lawak ng kama. Dahil malawak ho yung kama ng pinagtataniman ni kuya, ay ang binabagsak niyang buto ay 2 piraso gada tanim. Tapos ang pagitan naman ng bawat buto ay 1 hakbang laang niya. Ang kalabasa ho kasi ay malawak ho iyang gumapang. Kaya nangangailangan ho siya ng lupa na malawak na gagapangan. Susunod ipapakita ko naman ho sa inyo yung process pag ho iyan tumubo na, kung anong susunod na gagawin. Kaya pala meron silang timbang dala diyan dahil dun ho sa lupa sa dulo na inararo ay wala hong pantabon. Kaya kumukuha sila sa unahan ng mga durog na lupa. Kung sakali ho kasing tatabunan niya ng mga tikal na lupa ay promise ho sa inyo hindi ho yan tutubo hanggang sa mawala na lang yung butot mabulok. Si Carla pala ay gada umaga saka yung kanyang anak ni si Kaloy ay amin ho siyang inaalpasan diyan ho sa damuhan para makakain. At dahil hindi ko siya masilip kung nasaan na ay akin na ho siyang pinaliparan ng drone para mahanap kung nasa na siya nandoon. Ang akin kasing palatandaan kung nasaan ho yung mga ibon na taga ay nandoon ho yung mag-inan si Carla at Kaloy. Dahil malalim pa ang tubig dyan mga katrops ay talaga natatabunan sila Carla at Kaloy ng mga. Nang makita ko na meron hong lumilipad na mga taga, kaya dyan ko ho pinokos yung camera. Kaya nakita ko na diyan yung aking mga kalabaw. Di ako nagkakamali talagang sinusundan sila ng mga ibon na taga. Dyan pala sa pinagpwestuhan ng aking kalabaw mga katrops. Yan yung aking kalabasa dati na nilubog ng bagyong Agho. Baka ngayon taon na hindi ko siya mataniman dahil gawa ng may tubig pa ay baka malate na naman, baka pagdating na naman ng June ay umangat na naman ang tubig or September. Dahil nakita ko na yung aking kalabaw na safe, ayan, umuwi na yung aking drone. Maya lang pagdating ni Itay ay kukunin na yan si Carla para isuga na doon sa kanyang tubugan. Tapos ako naman ay magluluto ng aming pananghalian, yung aking adobuhing sitaw na pinitas kanina. Tokwa sa chichirang baboy ang aking ilalagay sa sitaw, kaya ayan, nag-slice na ako ng tokwa. Pakasarap ho niyan lalo at pag madaming tokwa ang ilalagay. Maliliit na slice lang yung ginagawa ko sa tokwa. Sakto may chicharong baboy na uwi yung aking pinsan. Kaya yan, ilalagay ko na din yan mga katrops. Pag ganyan naman yung chicharong baboy mo ay talagang hindi mo maiwasan mamapak. Akin sanang ilalagay lahat ng chicharon na yan sa akin lulutuin na adobong sitaw. Ay kaso laang ay napasarap yung pagpapak. Gawa ng pagkaka-slice ko niyan sibuyas ay talagang napadiretso na sa suka. Kaya yan, ay napasarap ang kain at may sausawan. Habang namamapakat kumakain ako ng chicharong baboy na lumabas yung manok ko na naglilimlim. Kaya agad-agad kong kinuha yung akin patuka at mapatuka na. Pag kasi yung manok ay talaga naglilimlim na, ay bihira na siyang umangat sa kanyang mga itlog. Kaya pag lalabas na siya ay akin na siyang pinapatuka para hindi na siya maghahanap din sa bukid ng kanyang kakainin. At mamaya-maya lang ay siya babalik na sa kanyang itlog. Katapos
kumain, yan, magluluto na ho ako ng aking pananghalian. Unahin ko munang iprito yung kung inislice kong tokwa. Mas madaming tokwa ay mas masarap. Pagtapos ay magigisa na ako ng bawang at sibuyas. Tapos isusunod ko na yung aking hinimay na sitaw. Depende naman ho sa inyo kung anong luto do sa sitaw na inyong gagawin. Kung half cook o lutong-luto talaga. Pero ako gusto ko ho sa sitaw ay half cook. Yung tipong may nakakagat pa ako mga lutong-lutong. Tapos ayan, maglalagay na ako ng toyo. Nilahat ko na yung toyo ko. Tapos naglagay ako ng kaunting tubig laang. Tapos seasoning. At nung okay na para sa akin yung sitaw, ay nilagay ko na yung tokwa saka yung chicharong baboy. Tapos maglalagay na ako diyan ng suka. Pagkakulo ay luto na ho yan. Kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ko ho ngayon pananghalian din ho sa kubo ay adobong sitaw. Medyo na-miss ko talaga yung sitaw. Gawa ng yung sitaw natin ng mga nakaraang buwan o nakaraang taon ay nasira ho ng bagyo. Kaya nung okay na yun, nakapagtanim na tayo para kahit pang ulam-ulam natin ay makakalibre na tayo. Kaya sarap talagang kumain ng sitaw. Kaya nakakapamapak ako lagi pag sitaw ang ulam. Kahit konti lang yung kanin ko ay ayos na. Basta madaming sitaw yung aking kakainin. Sabay-sabay na din kaming kumain mga katroops. Tapos na din sila inay at kuya magtanim ng kanilang kalabasa. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!